Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, meron na naman po akong iaalok sa inyo na property. Siya naman po ay dito sa Calauag, Quezon. Ano po, Calauag, Quezon naman po ang inyong lingkod. Ayan, kahit po sobrang init ay ako po ay bumiyahe papunta dito sa Calauag, Quezon para po itong property na to ay maialok ko sa inyo. Kita nyo naman po kanina yung kalsada dun sa video ko mula po dun sa Fatima hanggang dito po sa property. Ano po, rough and cemented road sa mga buyers po na mga nakapag-tripping na dito po sa Upper Calauag. Pasok kayo ng Fatima, alam naman po ninyo na siguro kung ano ang kalagayan ng mga kalsada. Ano po, hindi po sila perfect na talagang maayos yung kalsada. Marami pa rin pong sira-sirang kalsada, ano po. Pero ito po ay napaka-productive po ng property. Mula po dun sa Fatima hanggang dito po sa property na iaalok ko sa inyo, nasa 28 kilometers po ang layo niya. Then yun nga po, sabi ko sa inyo, rough and cemented road. Then, ito pong property is along the road. 2.8 hectares po ang laki ng area natin. Ano po? Okay po, tara po at iikuti natin ang 2.8 hectares ng Calauag, Quezon. Okay, yan pong may motor na yan, start na po yan ng property. Ano po? Yung natututukan po yan ng aking camera, yan po yung kalsada na papunta po dito sa area. Okay, ito na po ang area. Ayan, ang frontage po dito sa Barangay Road is more or less po ito ay 100 meters. Ano po? Then, napakalapit na po nito sa dagat. Ayan po siya. Ayan na po ang dagat. Yan pong natututukan na yan ng aking camera. Yan na po yung dagat dito sa Calauag, Quezon. Pero, hindi po yan dikit sa property. Ano po? May isa pa pong parsela na dadaanan bago po yung dagat. Ano po? Ayan, ito po ang area natin. Napakarami po niyang nyog. Alam niyo po bang mga takaran pa po siya. Matagal niyo pa po itong mapapakinabangan. At ito pong aking nakikita ay pantayin. Wala pa po akong nakikitang bundok. Ano po? Okay, pasukin na po natin. Sabi po ni Cap, ito pong property na to kasi siya po ang katiwala dito. Nasa 738 kapuno po ang nyog. Ano po, kaya dasik na dasik po ang nyog dito. Yung pong pinakamahina na harvest, nasa 5,000 kabuo. Ano po? Ayan. Napakadami pong nyog. Oh, dasik na dasik po talaga siya. At pantayin po talaga ang area. Ayan po siya, oh. Ang mga damo hindi po ganun ka
tataas. Oh, napakaganda po nung property. Oh, talaga naman pong swak na swak po ito sa mga gusto po ay nyugan talaga. Oh, ayan ang area. Yun nga lang po, ang hassle lang po talaga dito ay yung travel. Talaga naman pong hindi ko naman po kayo i-discourage. Ano po, ayoko lang po na pupunta kayo dito sa akin na magti-tripping kayo. Tapos, Geraldine, bakit ang kalsada ay ganito ganyan? Bakit ang layo-layo? Talaga pong malayo po siya. Malayo po siya sa National Highway ng Calauag, Quezon. Ayan. Pero napakaganda po talaga, promise. Ayan oh, tingnan nyo po ang mga nyug oh. Sobrang takaran pa po nila. Napakatagal pa po ninyo siyang mapapakinabangan. Kahit po ikaw ay sumungkit lang po, kumuha ka lang po ng kawayan at sungkitin mo yung buko, makakakuha ka na po ng buko kasi nga po ay mga mabababa pa po siya. Then ang kagandahan po nito, dahil napakalapit po niya sa dagat po mismo ng Calauag, Quezon. O, dyan po sa part na yan, nandyan po ang dagat. Nandyan din po ang kalsada. Ano po, ayan, may mangga po ditong isang malaking puno. Halos pantayin po ang area. Ang ganda da, no? Halos po pantayin. Oh. Pero po itong part na to, ito pong dito sa may medyo po siya pa-overlooking kasi kita po yung dagat dun sa kabilang side. Pero pagdating po dito sa loob ng property, ay pantayin po talaga. Wala po akong masabi sa area. Napakaganda po niya. Productive na productive po talaga siya. Ayan. Yung about naman po sa title nung property, siya po ay OCT, Original Certificate of Title, pero kumpleto na po sila. May extrajudicial settlement na po silang magkakapatid. Kaya po ito ay diretso na po ito sa proseso. Kung sakasakali man pong magustuhan ninyo itong area, tingnan nyo po ang mga nyug oh. Oh ha, napakaganda po nung area. Mana po nila itong magkakapatid. Ang ganda. Pantayin pa rin dun sa baba oh. Wala po akong masabi. Napakaganda po ng area oh. Hindi po siya nakakatakot ikutin kasi talaga siya ay malinis. Kumbaga may mga damo-damo naman po, pero hindi po siya kagaya nung iba na talagang yung mga nabablog ko po na halos ay hindi ako magkanda ugaga sa paglalakad kasi nga po sa dami ng damo na halos ay lagpas pa sa akin yung tataas ng damo. Ito po hindi. Ang ganda po niya oh. Ayan po oh, maliliit pa nga po yung mga nyug niya, kumbaga po ay mga takaran, pero may mga bago pa po na namang mga itinanim sa panulib. Oh. Kaya talagang napakaganda po nung area. Productive na productive po yung property. Oh ha, ang ganda oh. Ito pong side na are, medyo lang po siya nag-islant ng konti. Islant lang po siya ng konting ganyan. Konting-konti lang po siya. Yan na po yung sa may papunta sa dagat. Ano po? Ayan. Konting pasada pa tayo. Ang ganda oh. Yeah, pagka po ganito kaganda ang property, kahit po mainit na mainit ay talagang aking papasukin. Pagtsatsagaan ko po itong ikutin. Uy!
Ang ganda niya, oh. Sus Mariusep. Kung sa pagiging productive naman, eto na, oh. Wala po akong fruit bearings na nakikita, kundi yung isang malaking punong mangga lang po kanina doon sa may bungad. Halos lahat po talaga ay nyug. Napakaganda po niya, oh. Ayan. Kulang na lang po siya naman ng kaunti sa 2.9. Pero binanggit ko lang po talaga is 2.8. Ano po? Kulang-kulang po siyang 3 hektarya. Abay, panalo naman po talaga dito sa nyug pa lang eh. Napaka-productive po nung area. Taas ang ganda pa po ng ng lupa niya. Hindi po siya basag. Hindi po siya mabundok. Talaga pong halos normal lang yung kanyang ng lupa. Napakaganda po, oh. Oh, tingnan nyo po yung mga nyug, oh. May mga panulib na agad, no? Kahit kahit maliliit pa, may mga panulib na eh. Napakasipag po ng nagtatanim dito. Ayan. Ang daming rahog ng mga nyug, oh. Oh. Napakasarap. Kumbaga nasarap po sa pakiramdam na ikutin. Magandang araw po! Iba-vlog ko lang po yung lupa. Ang ganda-ganda po talaga niya, oh. Nandito po kasi yung caretaker nakatira. Yan po yung sinigawan ko na nagpaalam ako. Pero alam po nung may-ari na i-vlog po namin ngayong araw na to, itong property na to, kasi tinawag po ito sa akin ni sir. Kaya ako'y dali-dali pong bumaba ng Kalawag. Ang ganda po ng area, oh. Oh. Susmi. Talaga pong wala itong pagtanggi. Pag ganito po kaganda ang area, pagka ganito po kaganda, yung kumbaga ka-productive yung property, ay may mga langka po dun sa side na yon. Ayun po yung bahay ng caretaker. Ayan, ang ganda. Yan po mga damong yan, madali lang pong patayin yan eh. Tatabasin lang po yan, saglit lang po yan. Hindi po yan katulad nung iba kong mga binablog na mga kugunan na sobra pong hirap tabasin. Yan po, madali lang po yan. Sus, napakaganda talaga, oh. Alam niyo po, sa totoo lang, bihira na po yung mga property na ganito, na kumbaga ay yung productive na property. Tas ganito pa po siya kabababa. Gandang pagmasdan sa video, no? Oh. Oh. Kahit tirik na tirik yung araw. Ang liwa-liwanag niyang tingnan, oh. Yun nga lang po, sabi ko nga sa inyo, ang medyo hassle lang po ay yung travel papunta dito sa property. Ano po? Kasi talagang yung kalsada po ay sira-sira. Yun lang naman po yung pinakang hassle niya papunta dito. Pero pag nakarating naman na po kayo dito sa property, talagang maiinggan niya na po kayo sa ganda po ng area. Tapos yun nga po, sabi ko nga po sa inyo kanina, na isang parsela lang po ang nakaharang ay dagat na siya. Kaya napakalapit po nito sa dagat ng Calawag, Quezon.
Ayan po siya. Hindi po kayo lugi sa property na to. At talaga naman po, ayan yung mga nyug po, mga nakalinyada. Wala po akong masabi sa ganda po nung area. Okay, dun po sa mga buyers na gusto po ng productive na property, yung talaga pong halos lahat ay nyugan, ito na po yung pwede kong i-alok sa inyo. Ito naman po ay okay na po ang papeles nito. Yung dokumento po okay na kasi meron na po silang extrajudicial na magkakapatid. Buyer na lang po talaga ang kulang dito para magkabilihan na po or mai-transfer na po yung titulo sa makakabili. Ayan. Yung may-ari naman po nito ay talagang meron din pong mga karoonan, kumbaga. May mga pera din po kasi. May mga pera din po sila. Kaya makikita natin na napakaganda po yung area nila kasi na ano ba po nila? Naaayos po nila yung pagpapatanim. Yon. Kasi minsan po may mga may-ari talaga na, sige, taniman nyo yung lupa ng ganito ganyan. Kaya po nagiging maganda ang isang area or ang isang property nila. Napaka daming nyug. Pag ganito naman laging property, ganito kagandang property ang lagi kong ibablog araw-araw ay hindi ko susukuan. Ang ganda nyo, oh. Kumbaga po, hindi naman po lahat ng property is perfect. Ano po, meron din pong tulad po niyan, maganda po yung lupa niya, kumbaga productive siya, pero manahan pa rin. Kumbaga naman po doon sa manahan na yon, wala naman pong problema yon kasi nga po ay pinagkasunduan naman na po nung magkapatid na ibenta na po talaga yung property. Dadalawa lang naman po sila na magkapatid. Kaya wala naman pong problema. Halos po ay pareha sila ay professional. Kaya okay lang sa kanila na ibenta na itong property kasi may mga kanya-kanya na rin po sila. Iba naman po kasi yung TCT talaga na nakapangalan mismo doon sa bumibili. Kumbaga po ay mas maganda yung dating pagka sinabing nakapangalan sa nagbebenta ang isang titulo. Mas maganda po sa pandinig. Pero kahit naman po yung OCT, yung manahan na ganon, basta't dadaanin natin sa proseso, ayun naman po ay natitituluhan. Ano po, lalo na po ito nga pong property na to ay dadalawa lang silang magkapatid, dadalawa lang naman po silang pipirma doon sa extrajudicial with sale. Ngayon po, yung sabi ko nga po kanina, kompleto na po yung ano nito, yung papeles nito. May extrajudicial settlement na po silang magkapatid. Ano po? Ayan, ang ganda-ganda po talaga niya. Hindi ako magsasawang i-video itong property na to. Ayun po ang dagat sa side na yun, oh. Kitang-kita po doon. Ayan, pantaying-pantaying po talaga siya, oh. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Calawag, Quezon. 2.8 hectares along Barangay Road. Ang frontage po niya sa Barangay Road is more or less ay 100 meters ang layo niya. Then malapit po siya sa dagat. Isang parsela lang po yung pagitan, dagat na. Then, ito pong property na to na ibinibenta ko sa inyo. Ano po, napakarami po niyang nyog. Nasa 737 kapuno ang nyog dito. Nabilang na po nila kapitan. Ano po, kasi may mga ekes na po yung mga nyog, yung mga puno ng nyog niya. Kaya po nabilang na po talaga nila ito. Ano po,
Then yung sabi ko nga po sa inyo kanina, ang pinakang hassle lang po nito o yung pagpunta po dito sa property galing pong Fatima, papunta po dito sa area na to dahil ang kalsada po talaga ay medyo hindi pa po nabibigyang pansin ng ating gobyerno. Meron naman po siyang maayos, meron pong rough road. Yun po yung kalagayan. Kita nyo naman po kanina sa video ko. Ano po? Yung pong about sa price, ilalagay ko na lang po sa details ko. Mag-uusap pa po kaming dalawa ni Cap. Kasi siya po yung inutusan ng kanyang mga pamangkin na makipag-transaction sa akin about po sa presyo, about po sa bentahan nito. Ano po? Then, mula po dun sa Fatima hanggang dito po sa property is nasa 28 kilometers po ang layo niya, ha. Sasabihin ko na po sa inyo kasi baka mamaya pag kayo ay nag-tripping sa akin, sabihin nyo, Geraldine, bakit ang layo-layo? Ayan po, 28 kilometers po ang layo niya doon sa National Highway. Doon po sa pagpasok natin kanina sa Fatima. Ano po? Then, yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, OCT title, meron na po silang extrajudicial settlement, kaya okay na po itong property na ere. Mamaya na lang po yung price na lang po. Ano po, yun na lang po ang pag-uusapan naming dalawa ni Kapitan. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching! Okay, pahabol pa po dito sa may bandang likod. Ayan pa po ang property, pantayin pa po dito sa likod na to. Yung koprasan po nila ay nasa gitna mismo ng kulang-kulang 3 hektarya. Ayan, ang ganda po talaga niya. Oh. Then andyan po yung dagat sa side na yan.